Pamagat, ang baryo ng aswang laban sa baryo ng mga tao. Tanda ko pa po noon na may kinuwento sa akin ng lolo ko patungkol sa isang liblib na baryo na nakalayo sa sangkatauhan. Hindi daw masyadong palalabas at palakaibigan ng mga taong nasa baryo. Kaya naman walang tigalabas ang nagbalak pumunta at makihalubilo sa mga tao doon. Kwento rin ng lolo ko na parami ng parami ang nawawalang mangangaso o mangangahoy sa aming lugar noon. Kinatakot ito ng mga tao. Kaya naman naisipan nila na matyagan ang liblib na baryo. Kasama ang lolo ko sa isa sa mga napiling magmatsyag sa baryong iyon. Nagdala sila lolo ng mga bagakay at nagbalot ng putik sa kanilang katawan para daw hindi sila makita o maamoy ng mga aswang kahit na malapit sila sa kanila. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa pagpunta ng baryo. Pagdating nila lolo at 5 niya pang kasama ay nabigla sila sa amoy ng lugar. Mukhang hindi naliligo mga tao dito sabi ng isang kasama ni lolo. Hoy Entong, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga oras ay napansin nila lolo at mga kasama niya. Alam nyo, kanina pa tayo dito. Pero ni isang tao wala tayong makita. Kasi nga hindi sila tao. Hindi yun yung ibig sabihin ko. Ibig kong sabihin, bakit wala atang lumalabas sa mga bahay nila? Kaya nga Paano kaya kung lumapit pa tayo? Baka kasi sobrang layo lang natin kaya di natin makita. Sayang naman pinunta natin dito kung uuwi lang tayo na walang balita o nakita man lang. Sumang-ayon lahat pati na rin si lolo na pumasok o mas lumapit pa sa lugar upang makita kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng baryo. Pagkalapit nila lolo sa bahayan ay narinig nila ang tunog na parang isang seremonya o ritual. At nakita nila ang mga nakakatakot na nilalang na nakatayo sa lupang puno ng dugo. Nakita rin nila ang mga bungo ng mga tao na nabiktima nila. Nanginginig sa takot ang 6 na kalalakihan. Kaya naman naisipan nilang umatras ng dahan-dahan at tahimik upang hindi sila marinig ng mga aswang. At upang makabalik sila sa kanilang lugar at maplano ang kanilang paglusob sa baryong iyon. Ngunit habang sila ay umaatras ng tahimik, ay bigla na lang nakaapak ng laman ng tao ang isa sa kanilang kasamahan. At bigla na lang itong nagtatakbo palayo. Rinig na rinig ang pagtakbo nito kaya naman napalingon ng mga aswang sa kanila. Umalulong ang mga ito at bigla silang hinabol. Nagkanya-kanya na sila lolo upang makalayo sa baryo at sa mga aswang. Kasabay ng pagtakbo nila lolo ay sabay din ito ang paghabol sa kanila ng mga aswang. Kasabay nito ay rinig na rinig din ni lolo ang sigaw ng mga kasamahan niyang nilalapa at sinasakmal ng mga aswang.
Mamamatay na ba ako dito? Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang magkapamilya, sabi ni Lolo. Habang nakatago sa itaas ng puno. Napatigil sa paghinga si Lolo nang makita niya ang isang aswang na nakatingin sa kanya. Nasa ibabaw din ito ng puno. Nang makita ni Lolo na patalon-talon na papalapit sa kanya ang nilalang na yon, ay tumalon na rin siya pababa ng puno at nagtatakbo. Habang tumatakbo si Lolo ay nakarating siya sa isang bangin na may tubig sa ilalim. Wala ka nang matatakbuhan. Kaya naman lumapit ka na dito. Hindi naman kita sasaktan eh. Tumingin si Lolo sa bangin at sinabing, "Diyos ko po, iligtas niyo po ako." Sabay talon. Tumama ang braso ni Lolo sa isang bato. Ngunit sa magandang palad ay hindi tumama ang kanyang ulo. Dahil kung tumama ay siguradong patay siya. At ang mga sumunod doon ay nagpatunay na mukha nga ang Diyos ay nasa tabi ni Lolo. Dahil inanod siya ng tubig papunta malapit sa kanilang baryo. Nagsisigaw si Lolo upang mapukaw niya ang atensyon ng mga tao doon. "Tulong! Tulong! Tulong! O bata, ano nangyari sa'yo? Bakit puro sugat ka?" Yung mga aswang po. Yung mga taga-baryo po, aswang po sila. Nakita po namin sila na may ginagawang ritual. At puro dugo at buto po ng tao ang nandun. At nang pabalik na po kami ay bigla nila kami hinabol. Ako lang po ang nakaligtas sa amin. At ang iba ay nakain na ng mga aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Mga aswang ang mga tiga-baryong yan. Dapat nang matigil mga kasamaan at kadiliman na ginagawa nila sa lugar natin. Oo, dapat na silang puksain at lipunin. Naghanda ang mga tao sa lugar namin ng mga armas kontra pang-aswang. At nang lahat ay handa na, ay sumugod ang napakaraming tao sa baryong iyon. Pagdating ng sobrang daming tao sa baryo, ay nakita nila ang kumpulan ng aswang na kumakain ng tao at gumagawa ng ritual. "Ayun ang mga salot!" sigaw ng mga tao. "Patayin sila! Sugod!" Sumugod ang mga tao at ang mga aswang ay sumugod din. Kitang-kita ni Lolo ang pagkamatay ng mga tao at aswang. Ang mga laman na humihiwalay sa buto at ang mga ulong nawawala. Rinig na rinig din ni Lolo ang mga kagat at taga na natatamo ng mga aswang at tao. Ang mga sigawan ay ang dahilan kung bakit ng mga oras na yon ay nagmistulang nasa impyerno si Lolo. Sa sobrang takot ay dumapa at pumikit na lang si Lolo at tinakpan ng kanyang tenga. Mga ilang oras ang nakalipas ay ang mga sigawan ay napalitan ng amoy ng dugo na bumabalot sa lugar. Nanalo ang mga tao at napaatras nila ang mga aswang.
Ngunit kinalibutan ako sa huling katagang sinabi ni Lolo dahil nagbanta daw ang pinuno ng mga aswang. Babalik kami. Hindi man ngayon, ngunit magpaparami kami at papatayin namin kayong lahat. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments.